Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Villarazo, shoutout kay Jerry Glino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Tumawa si Hansani at dumiretso sa ere. Matapos dumaan sa kagubatan ng kawayan, tumalon siya sa tuktok ng kagubatan ng kawayan. Oo naman. Aaron ng basta-basta isang ngiti, susunod na segundo, ang kamay ay may hawak na pangu palakol, layunin sa tuktok ng ulo ng itim na ulap pagkatapos ay idirekta ang isang palakol upang tumaga. Ang gininto ang liwanag ng palakol ni Pangu ay agad na umatake sa itim na ulap, at naghiwa ng isang butas sa itim na ulap. Sa oras na ito, dumaan din doon ang sikat ng araw sa itaas ng itim na ulap at kumalat sa lupa. Nang muling kumalat ang araw sa lupa, dahan-daang kumalat ang itim na hangin sa kagubatan ng kawayan. It's not the ghost of the real gods at all. It's just your illusion. Hindi ba nakakasawa? Aaron mabangis ng ngiti, at pagkatapos ay tumalon muli. Layunin ang kagubatan ng kawayan na iyon at gamitin ang palakol ng pango. Bumagsak ang kawayan sa lupa ng malakas, at ang sikat ng araw ay kumalat din sa kawayan. Sa oras na ito, ang mga patay na kaluluwa, pagkatapos ng isang hiyawan, ay nawala sa parehong lugar. Kapag mapayapa na ang lahat, hindi pa rin nagigising si Linlong sa gulat. Hindi niya talaga maintindihan kung paano masisira ng Aaron ang mga kaluluwang iyon sa isang iglap. Paano niya naisip na ang pagbasag sa maitim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay magpapagaan sa krisis. Aaron maliliit ng ngiti, tumingin sa matalin mahaba, pagkatapos, itinuro ang unang libingan, paano ang tungkol sa pagtulong. Anong ginagawa mo? Ang kakaibang paraan ni Linlong. Hukayin ang libingan. Ngumiti si Hansani. Paghuhukay ng mga libingan. 3,000. Bagamat ang mga patay na kaluluwang iyon ay dumating upang salakayin ka ngayon, tinalo mo rin sila. Kalimutan mo na ito. Hindi magandang bagay ang paghuhukay ng libingan ng ibang tao. Panipi, cut the crap. Kung gusto mong umalis dito, gawin mo ang sinasabi ko. Ngumiti si Hansani. Bagamat si Linlong ay lubhang kakaiba sa ugali ni Aaron, wala siyang pagpipilian kundi ang maghukay ng libingan ayon sa kahulugan ng Aaron. Saglit lang, pagkatapos hukayin ang libingan, nang buksan niya ang kabaong, matagal na pumikit si Lin at mahinang sinabi, "I'm sorry." Hindi niya intensyon na maging ganito kawalang galang kay Sian Shen. Nakatawa itong tiningnan ni Aaron, at saka direktang binuksan ang takip ng kabaong sa kanyang mukha. Maaari mong buksan ang iyong mga mata. Aaron smiles. Nang marinig ito, si Linlong ay kinabahan at nagilty, ngunit nanginginig pa rin niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon sa kabaong, natarante si Linlong sa kabisera. Hindi ang mga labi ng mga Diyos ang naisip niya, kundi isang hagdanan patungo sa lupa. Ito, anong nangyayari? Kakaibang ibinoka ni Lin ang kanyang bibig. Hindi ba libingan ito? Hindi ba ito isang kabaong? Paano? Paano maging pasukan na may hagdan? Anong ginagawa mo? Tara na. Aaron isang ngiti, pagkatapos, siya ay unang nahulog mula sa pasukan, dahan-daang bumaba sa hagdan. Si Linlong na lang ang naiwan sa kagubatan ng kawayan. Matapos mag-isip sandali, tumingin siya sa paligid. Sumunod pa rin siya kay Hansani ng buong tatag. Nang walang ilang hakbang, biglang sinabi ni Aaron, "Ano sa palagay mo?"
Paano kung ano? Bababa tayo. Ngunit pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Sabi ni Linlong, tumangala sa paanan, ang hagdan sa paanan ng ganap na nakatago sa dilim, ay hindi makita ang dulo. Pagod lang. Tumawa si Aaron. Halos sa oras na ito, nang mahulog ang Aaron sa kailaliman, ang tinatawag na Right Alliance ay naglunsad na ng pag-atake sa Guangzhou. Sa paligid ng haligi ng liwanag, ito ay parang isang madugong larangan ng digmaan. Matapos ang pakikitungo sa gitnang tao ng masamang paraan, ang alyansa ng tamang daan ay nagsimulang lumaban ng malupit. Sa paligid ng haligi ng liwanag, maraming mga bangkay at mga ilog ng dugo. Hindi mabilang na miyembro ng Alliance of the Right Way ang natatakpan ng dugo at namumula ang mga mata. Tulad ng Diablo, pinapatay nila ang lahat ng nabubuhay na tao sa kanilang paligid. Si Abbas Xianling at ang kanyang partido ay nanonood sa malayo. Sila ay naghihintay para sa mga taong ito upang patayin ang isa't isa, at pagkatapos ay ang kanilang mga mangingisda ay humani ng kita. Gayunpaman, hindi napansin ng lahat na ang dugo mula sa mga bangkay ay mabagal na dumadaloy sa isang tiyak na direksyon sa lupa. Sa isang kuweba, ang dugo ay dumadaloy sa mga komplikadong mga channel, at bumaba mula sa puwang sa tuktok ng kuweba patungo sa pool ng dugo sa gitna ng yungib. Sa pagpatak ng dugo, ang pool ng dugo sa oras na ito, tulad ng kumukulong tubig, ay bumubula ng dugo. Mabilis na nabasag ang umbok, at muling itinaas ang pagsabog. Sa mga ito, sabay-sabay na gumugulong sa loob ang isang madugong bagay. Sa pagkakataong ito, ginalaw ng kuba na matandang lalaki ang kanyang kamay at nagbigay ng malamig na ngiti. Naglabas siya ng lang na natatakpan ng itim na tela mula sa kanyang mga braso. Ang lang ay itim at may inukit na 4 na kalansay. Nang iangat niya ang itim na tela, parang usok ang itim na hangin sa bibig ng lang. Enjoy the body for this blood. Now, I will reward you with those dead souls, and you can turn into a demon. Sa pamamagitan nito, itinapon ng matanda ang lang sa pool ng dugo. Ang buong pool ng dugo ay tumigil kaagad sa pagkulo, sa susunod na segundo, isang putok. Aaron, gusto kong mamatay ka ng husto. Pagkatapos, isang dagwang bagay ang biglang tumalon mula sa pool ng dugo at sumigaw ng galit. Huwag kang mag-alala, sa iyong paglilinang, ang Aaron ay mamamatay. Ngunit tandaan, ang Aaron ay may pango na palakol sa kanyang kamay. Bagaman hindi niya ito magagamit ng lubusan, ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Ang ibinigay ng matanda isang mapanglo ng ngiti. Ikaw ay isang espiritu ng espada, kaya't inihagis ko ang iyong katawan ng dugo ng libu-libong tao, at tinutulungan kang hubugin ang iyong mga nagawa sa kaluluwa ng libu-libong tao. Maaari kang maging walang hugis, tulad ng mga multo, at maiwasan ang pag-atake ng pango palakol sa ang pinakamataas na lawak. Dahil doon, nilagyan ng matanda ang isang pulang butil sa puso nito. Ito ang perlas ng dugo at kaluluwa, at ito rin ang iyong negal iligtas buhay na perlas. Kapag ito ay nasira, ang iyong buhay ay magwawakas, at hindi ka na muling magkakatawang tao, kaya mag-ingat. Gayunpaman, hanggat habang ito ay umiiral, maaari kang mabuhay at mamatay magpakailanman, kahit na ang Aaron ay may panguna palakol at nais na sirain ka, hindi ito ganoon ka-simple. Tumanggo si Chimeng na may kasiyahan, huwag kang mag-alala, kailangan kong ibagsak ang ulo ng ang magnanakaw ng aso. Bago pa niya ma-master ang Panguax, sirain mo na siya. Gusto ng ating Panginoon si Panguax, at maaari mong lumunin ang kanyang katawan. Kapag nagtagumpay ka, magiging isang makapangyarihang demonyo ka sa mundo. Sabi ng matanda na may malungkot ng ngiti. Narinig ito ni Chimeng, agad na mabangis ng ngiti, duguan ang mukha, ganap na walang kahihiyan, tumawa na parang tumpok ng putik na pinaikot-ikot sa pangkalahatan. Upang harapin ang Aaron, upang maipaghiganti ang kanyang matinding puot, walang pakialam si Chimeng kung anong paraan ang gagamitin. Tuktok ng Kishan. Naninyebe na. Matatagpuan sa pinakamataas na tuktok, mayroong isang maringal na palasyo, berdeng jade at tinte na bato, anti-gang. Ang bulwagan ay napapalibutan ng 72 maliliit na bulwagan at ang gitnang pangunahing bulwagan. Ang gitnang patio ay kasing laki ng 2 football field, na may 4 na hayop na nakatayo sa 4 na sulok. Ito ay mataas at marilag. May plaque sa main hall, Kishan Hall, na siya ring pangalan ng buong hall.
Si Kishan ang pinakamataas at nakaupo sa tuktok ng Kishan. Sa bulwagan, ang mga bayani ng malalaking sekta o pamilya ay nakaupo sa magkabilang panig at sa itaas. Nakaupo ng tuwid ang mga kinatawan ng tatlong pamilya at ang pangunahing bulwagan ng Kishan. Sa oras na ito, humihingal na pumasok ang isang doorman, sabihin sa Panginoon ng bulwagan na may humihingi ng tulong sa labas ng bulwagan. Ang Panginoon ng templo ng Kishan, na tinatawag na Guyo, ay higit sa 80,000 taong gulang sa taong ito. Siya ang pinakamatandang tao sa mundo, at siya rin ang pinakamatandang tao sa mundo. Bilang karagdagan, ang bulwagan ng Kishan, na kanyang pinamamahalaan, ay isang lubos na independyente at marangal na lugar sa mundo ng 8 direksyon. Sa makatuwid, ang reputasyon ni Guyo sa mundo ng 8 direksyon ay palaging mababa, ngunit sa parehong oras, iginagalang ito ng lahat. Nasa tuktok ako ng Kishan Mountain. It's my destiny to hold a martial arts contest this time. It's a conclusion to all the heroes. Xiaojin, just come in, please. Tumawa si Guyo. Bagamat puro puti ang buhok at balbas, energetic siya at nag-aapoy ang mga mata, parang binata. Sinasabi na ang paglilinang ni Guyo ay halos umabot na sa kaharian ng tunay na Diyos, ngunit wala siyang intensyon na makipagkompetensya para sa posisyon ng tunay na Diyos. Sinasabi rin na ang mga nagawa ni Guyo ay higit sa 3 tunay na Diyos. Sa makatuwid, palagi siyang Panginoon ng templo ng Kishan. Alam ng lahat na ang pagpili ng mga tunay na Diyos sa mundo ay nangangailangan ng isang martial arts contest, at ang martial arts contest ay dapat pangunahan ng tuktok ng Kishan. Sa isang kahulugan, ang kapangyarihan ng tuktok ng Kishan ay minsan ay hindi mas mababa kaysa sa kapangyarihan ng 3 tunay na Diyos. Gayunpaman, anuman ang uri ng alamat, ito ay isang alamat lamang, ngunit tiyak na ang paglilinang ni Guyo ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, ang alamat ay kabilang sa alamat, ngunit dapat din itong batay sa ilang mga katotohanan. Ibinaba ang ulo ng alagad, ngunit ano? Hindi nasisiyahan si Guyo at sinabi na sa harap ng napakaraming tao, napakababa ng kanyang disipulo kaya hindi niya ito nagustuhan. Gayunpaman, ang bisita ay nag-claim na tumulong sa kanyang pamilya, ngunit ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo at masamang espiritu. Ang disipulo ay nag-aalala, sabi, at ang disipulo ay ibinaba ang kanyang mga kilay. Tumulong sa pamilya. Sumimangot si Guyo at tumingin sa langit. Nang marinig ito ni Fu Tian, natural siyang tumawa, Kuya Go, dumating na lahat ng miyembro ng pamilya ko sa Fu, pero walang dumating. At saka, may mga masasamang tao pa rin daw. Natatakot ako na may nagpapanggap, kaya mas mabuting paalisin ko siya. Sa pagkakataong ito, natural na ayaw ni Fu Tian na i-connect si Fu Jie sa mga tao ng masamang paraan, kaya mabilis niyang inalis ang relasyon. Higit pa rito, dumating na nga ang bilang ng mga taong natulungan niya sa kanyang pamilya. Saan siya tumulong sa kanyang pamilya? Ang mga bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtitipon dito. Kahit na sila ay mga demonyo, natatakot ba tayo sa kanila? Papasukin sila. Sa oras na ito, sinabi ni Ao Yongleng, ang kinatawan ng kasambahay ng Yongshengsi area, sa malamig na boses. Obviously, sinasadya ni Ao Yong. Natural, hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataon para ipahiya ang kanyang pamilya. Malamig ang mukha ni Fu Tian, ngunit hindi ito masasagot. Ikinaway ni Guyo ang kanyang kamay, at tumanggo ang disipulo at mabilis na umatras. Wala pang isang sandali, ang ilang dugo ay natakpan ang mga tao sa oras na ito sa tuktok ng Kishan, isang grupo ng mga disipulo upang tumulong, dahan-daang pumasok sa bulwagan. Nang makita niya ang dumating, nagulat si Fu Tian, at ang buong tao ay mas pangit kaysa sa pagkain ni Siang, dahil ang taong dumating ay walang iba kundi si Fu Mei, na naglalakad kasama si Aaron. Fu Mei, paano naging ikaw? Nagiging balisa si Fu Tian. Kung ganito si Fu Mei, anong meron sa Aaron? Magsasalita na si Fu Mei. Sa isang tabi, diretsyong ngumisi si Ao Yong, tingnan mo ang dagwang itsura. Halatang nagpunta siya para tuklasin ang kayamanan malapit sa Kishan. Nais ni Fu Mei na humanap ng dahilan para sabihing nagkaroon ng aksidente, ngunit hindi niya inaasahan na direktang ilantad ni Ao Yong. Ilang saglit, nabara sa lalamunan niya ang mga salita niya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nakahanap si Fu Mei ng isang mas malakas na dahilan, sabihin sa Patriarch,
Ang Aaron ay dapat pumunta upang maghanap ng kayamanan, hindi ko siya mahikayat, bilang resulta, nagkaroon ng aksidente. Malinaw na si Fu Mei ay sakam at pinilit ang Aaron na umalis. Pagkatapos ng kaganapan, inihagis niya ang palayok sa Aaron sa oras. Ngayon, para maiwasan ang parusa ni Fu Tian, tinalo pa niya ang Aaron. Talagang masama at walang hiya, aksidente. Paano maaaring magkaroon ng aksidente? Naguguluhan at ayaw ni Fu Tian. Inayos niya ng detalyado ang paglalakad ni Fu Mei at Aaron sa landas. Gayunpaman, nakagawa siya ng momentum at nilabanan ang maraming tao na gustong pumatay ng Aaron sa daan. Ngayon, sinasabi niya sa kanyang sarili na ang Aaron ay naaksidente pa rin. Sumambulat sa galit ng kanibal, kumusta naman ang Aaron? Matagal na ibinaba ni Fu Mei ang kanyang ulo bago siya naglakas loob na mamulong. Siya ay binugbog sa walang katapusang kalaliman, siya ay binugbog sa kailaliman, nanginginig ang mukha ng Diyos. Pagkatapos ay unti-unting nabaluktot ang kanyang ekspresyon, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglakad patungo sa Fu Mei, bang isang mapurol na tunog, tulong araw na idirekta ang isang sampal na mabigat na pamaypay sa harap ng tulong Mei. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.